So, grabe yung katanungan ninyo ha. Ano to? Ano nga ba yung mafe-feel namin pag nasa loob si Junjun o nasa loob si Saging sa kuweba? So, sana na-gets ninyo ang bawat words dito. Pag-usapan natin si Saging at si kuweba. So yan lang po ang ginagamit kong mga wordings para hindi tayo mapalo dito ni Lolo YouTube. So, ano nga ba yung tinatawag nating saging? So, alam nyo na yan, Dudong. At ang yung kuweba, alam nyo na rin yan, mga Inday. So, ang katanungan is, ano nga bang feelings ng isang babae pag nakapasok na doon ang saging, no? So, may kanya-kanya po tayong opinion tungkol dito, pero itong opinion ko ay based sa aking pagiging marites at pagtanong-tanong sa aking mga kakilala, hindi lang sa aking experience, kung hindi rin nagtatanong din ako mostly sa aking mga friends tungkol sa mga bagay na ganito na ano nga ba yung mga feelings ninyo oy. Kuryoso lang yung nagtatanong kung bakit niya natanong to. Ano din kaya yung feelings niya pag nakapasok na doon din sa kuweba na yon. So, kung gusto niyo pong panoorin ng ang sagot na to ay panoorin nyo po ng buo ang video na to. So, sa mga masiselan po na mga hindi open-minded dyan, wag na po kayong manood. Mag-skip the video na lang po para hindi po sasakit ang inyong mga kakigol. So, welcome back. Ito na naman si Inday Bagat, ang yung open-minded vlog. So, mga dudong, ang feelings po namin bilang isang babae pag ang saging ay nakapasok na po doon sa kuweba, ang una po namin mafe-feel ay medyo mainit-init siya. So, no, mainit-init siguro kay buhay man. Kaya mainit-init yung saging. Bagong luto na saging. So, ma-feel namin yung init. Ma-feel namin yung parang binibinat. Binibinat. Nafe-feel namin na may gustong pumasok. Gusto niyang magwala doon sa kaloob-looban. Nafe-feel namin na parang ginujumbag para bang may kamao doon na gustong suntukin ang loob namin. Ano pa ba yung mafe-feel namin, no? So, ano pa ba yung mafe-feel namin pag andun? Mafe-feel namin na parang strangers, parang iba yung pakiramdam na andun sa loob ang isang saging. So, paano namin mafe-feel yung sinatawag nating kiliti or sensation? Hindi po yan namin mafe-feel sa pagpasok lamang, kundi mafe-feel namin yan sa bawat paghugot at bawat pagbaon. So may nakukuha na naman kayong tips dito kay Inday. So kung marunong po kayong gumalaw, kung marunong po kayong mag-dancing, yun na lang ang gagawin ko kasi baka mapalo tayo ni Lolo YouTube. Kung marunong po kayong magkayod dyan, kung marunong po kayong sumabay sa tugtog, at nakukuha ninyo ang bawat tugtog. So, manood kayo ng Viva Films. Oy, kasi magaganda kaya ang mga lalaki doon. Marunong talaga sila mag-bowed. Ang ganda nila magsumayaw. So, iwan ko. Ang dancing nila, ano ba yun, yung the way sila mag-act, the way sila, parang totoong-totoo talaga. Pero nakita ko yung mga behind the scene about sa Viva Films, hindi naman talaga totoo na nagbayuhan sila dyan. Yung iba may naka-plaster po yung babae. Yung babae ba na, yung ng babae is naka-plaster. So, nilalagyan po yan ng plaster. Tapos yung lalaki din naman ay may nilalagay sa kanila para hindi talaga yung totoo na tumigas or So, kaya pag nakita mo doon sa Viva Films na sumakay-sakay, nag-cowgirl yung babae, totoo yung nag-cowgirl pero hindi yung totoo na may pinasok. Dito nyo lang nalalaman yan kay Inday Bagat kung ano yung technique doon sa behind the scene ng mga ganyan, no? So, hindi totoo. So, imagination lang natin, pero ang grabe sila mag-act, ang gaganda nila mag-act. Yung lalaki doon, tangay na tangay talaga yung expression mo kasi yung lalaki, ang ganda, mag-bowed yung katawan ba, yung talaga siya, grabe kay siya ewan ko. Sus, yung ganun talaga, ang grabe talaga yung niya, yung action ng lalaki na yun.
madala ka talaga sa pinapanood mo kasi marunong mag-portray yung lalaki. Lalo na yung babae, marunong din maggumalaw. So, sa akala mo talaga yung pinapanood mo is totoo. Yung sa imagination mo, sus, nakakawala talaga ng problema. Ang ganda-gandang panoorin, no? So, balik po tayo sa ating topic, kung ano yung feelings pag ando na po yan. So, pag nakapasok lang yan, wala siyang ginagawa doon, nakapasok lang siya sa kuweba, wala siyang ginagawa, is wala po kaming feelings. Hindi namin mafe-feel kung gaano yan kasarap, kung gaano yan kaganda, kung gaano yan kalaki, kung gaano yan kahaba. Hindi namin mafe-feel kung stagnant lang. Yung nakapasok lang siya, stagnant. Pero the way he moves, the way na mag-dance siya, the way na magsabay siya sa tugtog, the way siya mag-act, the way siya magbaon, the way siya maghugot, is doon na po nafe-feel ng isang babae kung gaano yan ka-special ang saging na yan, no? Kung may halong nangka ba yan na turon, may halong ano ba yan, so doon na namin mafe-feel ang ganyang bagay. Pero kung stagnant lang, wala yang ginagawa sa loob, pumasok lang yan doon, stranger po sa amin yan. Mafe-feel lang namin yan is simple. May mainit, simple na ano bang tawag namin, mainit lang siya, simple na may stranger na gustong pumasok, no? May hindi, yung parang hindi kami komportable kasi parang may nakasuksok doon. Pero pag gumalaw na ang may-ari ng saging, pag umiindayog na, pag sumasabay na sa tugtog, pag ano ba yun, pag may reaction na doon, ay doon na po kami napapawaw. Wow na wow. And it's normal kasi tao po tayo. Ang hindi lang po normal is yung mga taong hindi open-minded kasi sa tingin nila ang mga ganitong video ay ano ba itong tinatawag sa kanila is napaka-masilan, which is hindi naman masilan kasi lahat po tayo is dyan po tayo nag-umpisa. Diyan po tayo binubuo, no? Hindi tayo mabubuo kung walang galawan, kung walang ganyanan, di ba? So, kaya hindi lang po ako ang gumagawa ng mga topic na ganito. Mas marami pa at mas malala pa yung mga wordings nila kasi hindi po inaano yung wordings nila, no? Ano ba, hindi ko rin alam kung ano yung ginagawa nila sa channel nila kasi yung iba hindi naman na flag down, hindi naman na-delete, hindi na mas lumalaki pa nga yung mga subscriber nila, no? So, before, ilang years na ako dito sa ganitong vlog, may una akong channel noon, siguro na alala nyo pa, Iring Kabang yun, tapos pinalitan ko Inday Bagat. So, nag-stick na ako sa Inday Bagat, pangatlong channel ko na to. So, yung unang channel is dahil nga sa hindi ko pa talaga alam yung mga wordings na ganito, magkaroon ng mga copyright o mga ganyan, is na flag yun. So, ang earnings ko noon is nawala. So, sa pangalawa kong channel is masaya na ako kasi nagkaroon po ako ng 30 subscriber. Tapos nagkaroon din ako ng malaki-laking sahod noon. So, sobrang saya ko noon kasi malaki-laki na yung sahod ko doon eh. Kaso, ang katangahan ko doon is may isa akong video na inano nila na kailangan i-delete kasi sobra daw. Maraming nag-report doon sa video na doon na parang sobrang vulgar, sobrang ganon, sobrang ganyan. So, ang ginawa ko is hindi ko siya dinelete kasi nung inano ko yung video, wala namang mga ganon doon sa mga sinasabi nila. So, ang ginawa ko is nag-notice ako doon sa YouTube na wag na namang ganuhin, hindi naman to ganon ganyan. Kasi iba to mga topic ko ganyan-ganyan. Pero, ang nangyari is ni-report, maraming nag-report. So, ang nangyari is na-delete na naman. So, grabe yung broken ko doon. Nagdesisyon ako doon na hindi na talaga ako mag-video. Ayoko nang mag-YouTube. Ayoko nang mag-advise. Ayoko nang gumawa ng mga ganitong vlog kasi madi-delete na naman at sayang lang yung aking effort at yung kita ko. So, umiyak talaga ako kasi honestly, ang laki na ng kita ko noon. Umabot na siya ng 30k, 50k, mga ganun. So, nawala lang yun lahat. Sayang na sayang.
So, mga 3 beses lang yata ako. Last ko na nakubra noon is 10,000 nung umuwi ako. Last siya. Nung na-delete siya, timing kayo, nung na-delete siya, na-transfer na yung pera doon sa account ko. So, masaya pa rin ako kahit ganun yung pangyayari kasi nga, kung mayroong nawala, mayroon din namang darating. So, nagpalipas ako ng 1 year at ngayon naman bumuo na naman ako ng ganitong video. So sana suportahan nyo ang aking channel, no? At huwag kalimutang mag-subscribe kasi marami po kayong matutunan kasi hindi naman to puro na lang kaulan, puro na lang ano. Marami po talaga kayong makukuha kung makikinig lang po kayo ng mabuti sa mga sasabihin ko kasi based on my experience po yung mga sinasabi ko kasi tulad mo, tulad ko, tulad nating lahat, nagkakaroon din ng lamat ang ating mga relasyon at gusto lang naman natin na magkaroon tayo ng learnings, no? Mga lesson to learn para naman meron tayong forever. No? So, ang daldal ko talaga. So, yun na nga. Ngayon, bumabalik-balik ako ng video at 5,000 pa ang ating subscribers. Sana manifesting na aabot tayo ng 100k, no? Patry naman ng 100k dyan, 100k subscriber. At maliit pa talaga ang ating kita kasi wala tayong gaanong viewers, no? So, napaka talaga. Sige lang, manifesting pa rin. So, bye for now.